tayo sa mga nangyayari, ha? Huwag nating ilihis ang totoong kwento, ang totoong nangyari sa ating bansa. Ano ba ang nangyayari sa ating bansa? Una, maraming korupsyon na nangyayari, nagaganap. Trillion of pesos ang nawawala sa bansang Pilipinas. So sana, huwag kayong magpa-divert sa issue. Ang dami nilang issue na pinapalabas, issue yung West Philippine Sea. Ngayon, nakapokus tayo sa West Philippine Sea. Pero nakalimutan natin ang flood control. Ang 550 billion flood control project, mga ghost project. Nalilihis ang kwento. Hayaan nyo yung West Philippine Sea. May tamang panahon dyan ang discussion. Yung discussion niyan na sinasabi ni si General Browner, kung talaga siya nagsalita na kaya ang depensahan ang teritoryo ng Pilipinas, kalukuhan yun. Kalukuhan. Ako bilang isang sundalo na ako, si Browner hindi pa sundalo. Sundalo na ako. Si General Browner hindi pa sundalo yan. 13 anyos ako, ulitin ko na naman, 13 anyos ako nagsimula ng basic military training. Now, kung kaya nila ipagtanggol ang bansa, bakit yung isang Philippine Navy na naputulan ng kamay at nakuha ang mga baril, ano nangyari? Na ipagtanggol ba nila? Wala naman Wala silang ginawa. Hinayaan na lang nila yung mga enlisted personnel, yung non-commissioned officer na mga Philippine Navy na may bala sa kanyon. Nagsitaguan lahat. Magmula sa National Defense, troops down the line, walang nagsalita, nagtaguan, natakot. Natakot. Tapos ngayon, pagyayabang nila kaya na i-defense sa Pilipinas, kagaguhan na naman yan. Huwag niyong gaguhin ng Pilipino. Huwag niyong tarantaduhin. Huwag niyong ilihis ang issue. Huwag niyong iligaw. Doon tayo sa ICI, investigation, sa flood control, doon natin i-focus. Nakalimutan na ang pangakong mga big fish ang makukulong. Dilis, ano yan, si Ramon Revilla, hindi yan big fish. Hindi na yung big fish. Dilis na lang si Ramon Revilla. Kumbaga, extra na lang yan siya. Walang big fish na nakukulong ngayon. Yung pangako ni Pangulong Marcos, by December 2025, maraming makukulong na big fish. Asaan nga yung big fish? Puro dilis ang ikinulong nyo. Kawawa naman yung mga ginamit ninyo. Yun ang ikinulong ninyo. Diyos ko naman. Huwag kayong magpadala sa sa issue sa West Philippine Sea. Kalukuhan yun. Walang katotohanan yun. Kayo naman, sumasakay kayo doon sa West Philippine Sea. Saka na lang usapin yan. Doon muna tayo mag-focus sa flood control. Doon sa isyong nakawan. Sa Ghost Project. Nakalimutan ba natin? Di ba yun ang pinaka-controversial natin? Bakit hindi tayo nakapokus doon? Huwag tayong magpa-divert ng attention. Doon tayo focus sa sa flood control. Tapos isinabay pa nila yung kalagayan ng Marcos para dumapokus. Nakalimutan na nga natin. Pag hindi natin ibinalik ang flood control project issue, babay na ang pera na yan. Now, kung talagang mayroon kayong issue laban kay Duterte o laban sa mga Duterte, kasuhan nyo, ipakulong nyo. Hindi yung marami kayong dada. Kayo ang may hawak ng korte. Bakit hindi nyo dalhin sa korte? Kami, hanggang ko na lang kami. Hanggang social media na lang kami. Kasi kahit anong gawin namin, hindi kami mananalo because hawak niyo ang korte. Yung ang kay Pangulong Duterte, dinala sa DAE. Sinabi ng Supreme Court na illegal. May nagawa ba ang Supreme Court? May nagawa ba ang taong bayan? Wala. So, huwag nyo nang ilihis ang issue. Lahat ng gusto nyo, magagawa nyo. Pero bakit? Lagi na lang kayo birada sa social media against sa mga Duterte.
Eh bakit hindi nyo napakulong? Napakulong nyo nga si Duterte. Si Inday Sara gusto nyo rin ipakulong. Gawin nyo na. Di ba 3 beses na kayo na pumalpak? Ay mga punyeta kayo. Yun na lang muna mga kaibigan. Basta ang huling habilin ko sa lahat ng Pilipino na naniniwala sa katotohanan, huwag tayo magpa-divert ng attention. Dito lang tayo. Ha? Maraming salamat. Maraming salamat.